Ang martilyo ay isa sa mga pangunahing kasangkapan na ginagamit sa pagkukumpuni sa bahay o ng mga karpintero, sa konstruksyon at pagpapanday. Pinakakaraniwang gamit nito ay ang pagbabaon ng mga pako sa kahit anong klaseng materyales. Ang klon ng martilyo naman ay maaaring gamitin upang bunutin ang mga pako. Ito rin ay maaaring gamitin sa pagpupukpok ng mga bagay o materyales tulad sa paglilino. Pwede rin itong mabuloktot o mahubog ang metal na materyales. Hindi lang sa pagkukumpuni nagagamit ang martilyo, ito rin si ginagamit sa pagsira ng gamit tulad na lang sa mga demolusyon. Ang lagari. Ang lagari naman ay mahalagang kagamitan sa pagputol o paghiwa ng mga materyales tulad ng kahoy, bakal, plastik at iba pa. Ito ay may iba't ibang klase o uri tulad ng ripsaw, hacksaw, keyhole saw at circular saw. Ito ay ginagamit sa pagtatabas o pagpuputol ng iba't ibang uri ng kahoy. Ang mga lagaring may pino o matitigas ng ngipin ay ginagamit sa pagputol ng bakal, tubo at iba pang metal. Maaaring gamitin sa paggawa ng mga kurbang hugis na disenyo sa kahoy. Ito rin ay gamit sa pagtatabas ng mga sanga ng puno. Ang pliers or plies. Ito ay isa ring mahalagang kagamitan para sa paghawak, pag-ipit, pagbaluktot at pagputol ng mga materyales tulad ng alambre, kawad at maliliit na tornilyo. Ito ay nagagamit sa gawaing elektrikal, pagtutubero mechanical at mga proyektong DIY upang manipulahin ang mga bagay na mahirap hawakan sa kamay. Gaya ng lagari, ito rin ay may iba't ibang disenyo para sa iba't ibang paggamit. Ginagamit ang combination pliers or slip joint pliers upang hawakan ng mahigpit ang mga bagay, lalo na kapag nag-aayos ng tubo o naghihigpit ng bolt. Ang diagonal pliers ay ginagamit para sa pagputol ng mga wire, alambre at maliliit na metal fasteners. Ang long nose pliers ay ginagamit sa pagbaluktot, pag-ikot o pagpasosyon ng mga alambre na madalas gamitin ng elektrisyan at artisano. Ginagamit ito sa paghila ng mga pako, staple o pag-alis ng mga clips at clamps sa makina. Ang kagamitang hawak ko ay martilyo. Ang paggamit ng martilyo ng tama. Hawakan ng maayos ang dulo ng martilyo at tiyaking tuwid ang posisyon nito sa pako bago ito dahan-dahang pukpukin hanggang sa bumaon ito. Ito ang lagaring di kamay at lagaring pambaka. Magsuot ng goggles at gloves, pamprotection. Gumamit ng lapis at ruler, pagsukat at pangmarka. Tapos garuduhin hindi gagalaw ang kahoy na puputulin, ipitin ito o i-clamp. Dahan-dahan ang paglagari na may marka na pasulong at paatras hanggang tuloy-tuloy. Panatiling tuwid ang lagari. Magalan kapag malapit na maputol para di mabasag ang kahoy. Pahala-hala, ilayo ang kamay sa linya ng hiwa at mag-ingat. Maraming salamat po sa pagkikinig. Po ang pliers. Feed upang pangalagaan ng pliers. Pagkatapos gamitin, punasan ng pliers ng malinis na basahan. Kung may dumi o grasa, gumamit ng lumang toothbrush at kaunting solvent o degreaser para linisan ang teeth
o ngipin ng pliers. Mga hindi dapat gawin. Ang pliers ay ginawa para mangipit o magputol, hindi para ibukpok. Maaari mabali ang jaw nito at lumawag ang joint, kaya dapat itong ingatan. Punasan ng tools pagkatapos gamitin. Siguraduhin na malinis at tuyo ito bago ipasok sa lagayan o toolbox. Ilagay o itago ang mga tools sa lugar na hindi maaabot ng mga bata. Lagyan ng langis ang joint ng pliers para hindi mahirap gamitin o tumigas. Ilapag ng maayos at huwag ibagsak ang tools para hindi mabasag. Hasain o ipahasa ang lagari para mas matalim at epektibong gamitin. Tandaan, ang mga kagamitang ito ay ating katulong sa pang-araw-araw na gawain at sa panghanap buhay. Kaya dapat lang natin ito ay gamitin ng maayos at pangalagaan upang magamit pa ng matagal na panahon.